sa piing sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang puon nating mahabagin. Bayan ni sayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng mabuting balita. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarmal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Tunganak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalululok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, o lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo. Kaming tinutuwangang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin ay pagindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos.
kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod na kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa din ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat at gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa ati binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tayo pong lahat. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na mag-uulat sa sunod na gabi at araw. Tugon. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring nadidinig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Tugon. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Tumayo ang lahat. Tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain.
Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado na ika-24 na linggo sa karaniwang panahon at pinagdiriwang natin ang kapisahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng mabuting balita. Sa Biblia, siya po ang pinakauna na mababasa natin sa Bagong Tipan, yung 4 na ebanghelyo, Mateo, Lucas, Marcos at Juan. At si Mateo, sa ating pong narinig na ebanghelyo ngayon, kanyang isinalaysay ang pagkakatawag sa kanya ni Jesus. At bago po yan, atin po munang balikan ang mga mensahe na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon sa linggong ito. Noong Lunes, sa kwento ng isang kapitang Romano na lumapit kay Jesus upang hilingin na pagalingin ang isa sa kanyang mga alipin na may sakit. At sa kanya pong kapakumbabaan, pwede niya sanang ipadampot, pwede niyang pwersahan na kunin si Jesus, pero siya po ay nakiusap at pinapunta sa yung kanyang mga tauhan o mga kakilala na lumapit kay Jesus, idulog ang kanya pong kahilingan at sinabi niya na, "Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin." Yung pananampalataya na bagaman mayroon silang magkaibang kultura, pero para at alang-alang sa kanyang alipin na mapagaling, siya po ay nakiusap at lumapit kay Jesus. At nung Martes naman, ang kwento ng isang balo na namatayan pa ng isang anak na tumatangis at labis siyang nahabag dito sa babaeng balo na ito, at muli niyang binuhay yung lalaking namatay, yung anak, at sinabi niya din sa babae na huwag kang tumangis. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Jesus, "Saan ko ba ihahambing ang mga tao ngayon?" Na maraming talagang, sa henerasyon natin, marami ang kulang na sa pagkakaroon ng pusong mahabagin, yung compassionate heart, yung makita mo at maunawaan mo ang sitwasyon o kalagayan ng isang tao. Nung Huwebes, ang sabi naman ni Jesus ay, "Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas." Ito yung kwento na kung saan inimbitahan si Jesus ng isang Pariseyo doon sa kanyang bahay, pero hindi naman ito ipinamalas yung hospitality na nararapat. Pero ang nagpamalas ang isang babaeng makasalanan na hinugasan ng paa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga luha, pinunasan ng kanyang buhok at nilagyan ng pabango. Ito yung babae na itinuturing na makasalanan, pero dahil po sa pagkahabag ni Jesus sa kanya, siya po ay labis na napatawad sa kanyang labis-labis din na pagmamahal. Noong Biyernes kahapon, pinakilala sa atin ang mga kababaihan na tumutulong sa misyon na ginagawa ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At ang paliwanag, ang ari-arian nila, ang mga itinustos sila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. At ngayon, sabi ni Jesus, "Umayo kayo
at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Kaya ngayon sabi ko kanina po, no, yung pusong mahabagin. Ito yung nagtutulak din kay Jesus sa talagang kahit na mayroong mga restrictions, no, yung mga pagitan ng mga Hudyo at Romano, pero dahil sa kanyang pagkakaroon ng pusong mahabagin, dahil tunay naman, no, kapag pagdating sa puso, pagdating sa usaping pag-ibig, wala itong, minsan po, kailangan lang talaga natin i-gamitin sa tamang konteksto, no, na kapag sinasabing love has no gender, love has no color, no, love has no sex, o ano pa mga definition, which is, no, sa tamang konteksto, tama naman, no, kapag puso ang ating pinairan, no, yung magkaroon ng pusong mahabagin, tutulong at tutulong tayo. At makakapagpatawad tayo kahit anong lahi pa ang nagkakaroon ng pagkukulang o pagkakasala sa atin o sa ating lipunan. Kaya maganda po, no, kung sa katauhan ni Mateo na isang maniningil ng buwis, nagtatrabaho sa gobyerno, maganda rin siguro, no, mapaalalahanan natin yung mga mambabatas natin, yung mga nasa pamahalaan, na magkaroon ng pusong katulad ng kay Kristo, na makikita at titingnan, uunawain ang kalagayan ng maraming tao o maraming Pilipino na patuloy na nagagamit, kung kaya't sila naman ay patuloy na hindi umaahon sa kanilang buhay. Kung magkakaroon lang sana tayo, no, kung maunawaan natin sinasabing habag, no, pagiging mahabagin, ang gusto niya, hindi lang basta magdarasal tayo, may memorize natin ang lahat ng batas, ang lahat ng kautusan. Kung hindi tayo magkakaroon ng pusong maibigin at mahabagin, hindi tayo magkakaroon ng pakialam o concern sa pangangailangan ng bawat isa. Dito na nga lang, no? Kung magkakaroon lang ng pusong mahabagin, wala tayong maririnig na kaguluhan dyan sa kalye. Pero nasaan nga ang puso ng mga naglilingkod sa simbahan at lalong-lalo na sa gobyerno? Ngayon, ang naririnig natin, puro away, puro debate tungkol sa budget. May budget, pinag-aawayan. Walang budget, nagnanakawan. Dahil nagkukulang tayo sa ating pagiging mahabagin. At hindi natin ito lubusang naunawaan na para bang puro pera lang ang magpapasaya, puro pera lang ang magpapaikot ng ating buhay. Ito yung paanyaya sa atin ni Jesus, at nawa sa tulong ng mahal na Birhen ng Solidad ay talaga mapagnilayan natin ang kahalagahan ng pagiging mahabagin. Amen? Magsitayo ang lahat. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Pagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod, at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo.
Gawin mo kaming masigasig sa makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangin naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Dinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna, na patawarin ng kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng panalangin at mga alay ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayan ang sambayanan mo, na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat.
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong lagi namin tanggapin bilang pagkain siyang naparito upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal, na ngayoy kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang Nuestra Señora de Soledad, inyang mapatis ng mga hirap,
Nagbata ng pasakit dahil sa Diyos sa atas. O dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y magpapabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay aring mong mga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagbata ng pasakit. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.